Kasabay ng malakas na ihip ng hangin ang pag-ikot ng enerhiya sa paligid. Bigla na lang animoy naging halimaw na may pakpak si Sehon, sumilip din sa bibig niya ang dalawang matatalim na pinggil. Naramdaman ni Sehon ang kapangyarihan niyang matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang mapangwasak na kapangyarihan at matinding enerhiya. Pakiwari ni Sehon ay kumakalat ito sa buo niyang katawan, na parabang bakahit-hit siya ng kakaibang pangpalakas. Hindi na nanginig ang kanyang mga kamay at magagawa na din niyang gamitin ang kanyang espada. Gayunpaman sa kasalukuyang lagay ay hindi na niya ito kailangan, gulat namang napatingin si Balek sa nakakakilabot na kamay ni Sehon. Batid ni Sehon na kakaiba ang kapangyarihan na nananalantay sa buo niyang katawan, bukod doon pakiwari niya'y nalaglag na din siya sa maling daan. Gayunpaman ay hindi na ito ang mahalaga sa kanya, pinalabas niya ang matatalim na tusok sa kanyang palad. Itinaasa ng pakpak bilang paghahanda na atakihin ang kinagagalitan niyang si Yug Sharon. Nang makita ni Balek na papasugod na si Sehon upang umatake, agad niyang pinahaba ang galami upang dumpensa. Mabilis namang iniwasan ng lalaki ang atakeng ito. Hindi alam ni Balek kung ano ang eksaktong nangyayari, ngunit alam niyang magiging mapanganib kung tatayo lang siya at mag-iintay. Ang isang kamay ni Sehon ang nagsisilbi niyang armas matapos itong maging matalim at malaking palakol. Muling pinaganya ni Balek ang mga galami upang umatake sa nakatayong si Sehon. Nang makita naman ito ni Sehon ay mabilis niyang tinagpa ang mga galami ni Lilith. Himayan niyang Damer-itso sa lupa ang isang galami at ginawa itong tulay sa kalumipad sa ere upang sumugod. Sunod-sunod na pag-iwas ang ginawa ni Balek dahil sa sunod-sunod ding pag-atake ni Sejin habang hawak pa din ang walang malay na babae. Ang dating maamo at poging mukha ng Sword Dragon ay napaltan ng matalim tumingin at malademonyong anyo. Ginamit ni Sehon ang armas na kamay at tinagpa ang kaliwang braso ni Balek, na siyang may hawak sa walang malay na si Gaia. Kasunod ng pag-atake ay mabilis ding umatras si Sehon upang saluhin si Gaia, sa isip-isip pa niya na hindi na masama ang kanyang kapangyarihan at kasalukuyang lakas. Dahil nagawa niyang mapinsala si Yug Sharon, alam ni Sehon na kaya niyang wakasan ang bastardong kaharap. Napahigpit ang kapit ni Balek sa putol-putol na galami ni Lilith na animoy naghahanda na upang umatake. Nang bigla niyang madinig ang tinig ni Kang-woo na nagpatigil sa kanya. Utos ni Kang-woo na wag kikilos ang dambuhalang baboy nang naaayon sa nais nito. Napapamura naman sa isip ang ating bida dahil hindi niya inaasahan na ganoon ang mangyayari. Noon pa man ay konektado na si Sehon sa kapangyarihan ni Kang-woo subordination kaya't may taglay din itong demonic energy. Gayunpaman ang pinanggalingan ng kapangyarihan ni Sehon ay ang inner chi at dahil magkaiba ang pundasyon ng dalawang kapangyarihan inakala ni Kang-woo na imposibleng magamit ni Sehon ang demonic energy. May kakayahan man si Kang-woo na ibalik ang dating anyo ni Sehon, ngunit ang kinakatakot niya ay ang matuklasan nito ang tungkol sa demonic energy na dapat ay wala sa kanyang katawan. Batid ng kupol nating bida na matatapos ang lahat kapag nalaman ni Sehon ang tungkol sa ginawa niyang subordination, kaya't agad siyang nag-isip ng paraan upang hindi magduda ang lalaki. Seryoso niyang utos kay Sehon na ulitin nito ang eksaktong sasabihin niya dahil gagamitin na niya ang tinatagaw niyang cheat key. Sa kabilang banda habang pinagmamasdan ni Sehon ang walang malay na si Gaia, kakaibang uhaw ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Nasa harap niya ang babaeng pinangako niyang paprotektahan at iingatan, ngunit ngayon ang babae ding ito ay nais niyang baliin ang leeg at gamitin upang mapawi ang kanyang uhaw. Akmang hahawakan niya na ng matutulis na kuko ang babae, nang bigla siyang matauhan at manumbalik sa sarili. Nagsalita din mula sa gilid niya si Balek at sinabing inaasahan na itong lahat ni Satan. Saad pa niya na mukhang maganda ang pagkakatubo ng seed and itinanim nila sa puso ni Sehon. Pinagmasdan ni Sehon ang sarili na halos hindi niya na din makilala sa kanaunawaan kung ano ang sinasabi ni Yug Sharon. Pagsisinungaling ni Balek na simula pa lang ay plano na itong lahat ni Satan, at ito ang dahilan kung bakit interesado ang prince sa isang mahinang tao. Ang seed of corruption ang itinanim nila kay Sehon, upang tuluyan itong maging isang demon. Biglang naalala ni Sehon ang nakita niyang pagkontrol ng mga ito sa demon, kaya't naisip niya na nais siyang kontrolin ng mga ito kaya't ginawa siyang isang demon. Malakas na tumawa si Balek at sinabing hindi na siya mahihirapan pang magpaliwanag dahil may utak naman pala si Sehon. Patuloy na pagsisinungaling ni Balek na kapag naging sunod sa Niren na si Sehon kay Satan,
siya na mismo ang papatay sa walang malay na babaeng nasa tabi niya. Lalong ginugulo ni Balek ang isip ni Sehon na kaagad nagsisi sa kanyang naging pasya, saad pa ni Sehon sa isip na hindi niya gusto ang alinman sa mga ito. Umaatras siya palayo habang sinasabi na ayaw niyang maging demon, at mas lalong maging puppet ng bastardong si Satan. Ang tanging intensyon at nais lang niya ay protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Bigla namang sumingit sa eksena ang ating bida saka nagsimulang umarte na nagulat sa nakitang anyo ni Sehon. Sa kahusayan ni Kang Woo na umarte ilang award na sana ang natanggap niya kung hindi niya piniling maging demon. Pautol niyang tanong kung si Sehon ba talaga ang nasa harap niya na mukhang damunyo, at kung paano ito nagkaroon ng demon energy. Taranta namang kinaskas ni Sehon ang kamay na nakakapangilabot pagmasdan, at pilit na iniaalis ang napakapangit nilang itsura. Malakas na sigaw ni Sehon ang umalangaw at pilit niyang nilalabanan ang demonic energy na gustong kumontrol sa kanya. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Sehon at sapilitang ibalik ang tunay niyang anyo, upang mawala ang nakakadiring sockery na ginawa sa kanya ni Satan. Pinapalabas niya sa katawan ang kanyang inner chi nang sa ganun ay kusang umalis ang demonic energy sa katawan niya, bago pa niya masaktan ang kanyang mga mahal. Bigla namang nagpakita si Satan sa isip niya sa kamaang asar na tanong kung kaya ba talaga ni Sehon na isuko ang ganong klase ng kapangyarihan. At bumalik muli sa pagiging walang kwenta at bastardong hindi kayang protektahan ang mahalaga sa kanya. Alam ni Sehon na halusinasyon lang ang nadidinig niyang tinig, at pang-aakit lang ng demon na pumipigil sa kanya. Gayunpaman hindi din niya maiwasang isipi ang sinabi ng boses kapag sinuko niya ang kapangyarihan ay babalik siya sa pagiging talunan. Bigla namang malakas na sumigaw si Kang Woo upang gisingin ang wala sa sariling si Sehon. Inalag-alog pa niya ang balikat nito sa kaumarte na nag-aalalang mahulog si Sehon sa pang-aakit ng demon. Nagmaang-maangan pa siya na hindi alam ang nangyayari, ngunit saad niya na naroon siya upang tumulong. Pumasok naman agad sa isip ni Sehon ang dating pagkatao ni Kang Woo bago nito ma-receive ang blessing ni Tyrion. Nagkaroon siya ng pag-asa na makakatulong sa kanya ang bastardo nating bida. Tiningnan ni Sehon ang ating bida at ngumiti ng maaliwalas. Walang kaalam-alam si Sehon na inactivate ng couple nating bida ang power of subordination. Muling nagningas ang mga mata ni Sehon kasunod ang kanyang pagpupumiglas sa hawak ni Kang Woo. Sa isang banda ay walang patid ang pagtawa ni Balak sa kasaad na ang lahat ng ito ay gawa ng seed na itinanim ni Satan kay Sehon. Pilit na pinipigilan ni Sehon ang sariling kamay sa kusang paggalaw, hindi niya alam na si Kang Woo mismo ang nagkokontrol nito. Pakiwari ni Sehon ay kumukulo ang pulso niyang gumawa ng karahasan at napupuno ng matinding galit at emosyon ang kanyang pagkatao, lahat ng ito ay dumadaloy sa kanyang kamay patungo sa iisang target. Nanlalabo ang mata niyang nakatingin kay Kang Woo na pilit niyang nililinawan sa paningin, sinisiksik niya sa isip na hindi niya maaaring saktan gamit ang sariling kamay upang saktan ang tinuturing niyang kapatid. Maang-maangan muling tanong ng couple nating bida kung ano ang sinasabi ni Yug Sharon na seed of corruption. Ngunit nagmamakaawang utos ni Sehon na lumayo sa kanya si Kang Woo, habang pilit pa ding pinipigilan ang sariling kamay. Mas lalong tumindi ang demonic energy na dumadaloy kay Sehon kaya't kumilos ng kusa ang kanyang kamay papaatake kay Kang Woo. Gulat na sigaw naman ni Sehon na iwasan ito ni Kang Woo ang paparating na atake, ngunit huli na dahil sa mukha na ng dugo ang kapalin nating bida matapos tumagos sa katawan niya ang malaking armas. Magkahalong emosyon naman ang namuo sa mukha ni Sehon na sa nangyari.